Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, salamat po. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin is punta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message ako para sa details, para sa personal reading. General reading, energy reading, lagi nyo tatandaan na hindi mo to personal reading, okay? Kuhanin mo lang talaga yan sa'yo. Okay, tingnan muna natin. Taurus. Okay, Taurus. Andito yung situation na, syempre, is you're doing your best. Sa nakikita ko dito, parang ando naman sa point na gagawin mo yung lahat sa isang sitwasyon para maging stable ka. Or nandun ka sa sitwasyon na may mga bagay ka na magtitiis ka, magtitimpi ka to make it stable. May mga bagay na hanggang ngayon is hindi mo kayang ma-accept. No? Nandun din yung point na sa iba sa inyo is may mga pinag-iisipan, pinag-aaralan kayo, o may mga bagay kayo na gusto nyong gawin o i-create para mag-growth ito o lumago ito sa iba sa inyo. Andun yung point na magpupursige o magtsatsaga or you are ready to fight with something. No? Ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga nagkakaroon ng mga pagsisiyasat or nagkakaroon ng mga sisiya sa atin maybe. May mga paghahanap ng katotohanan, ganito ba, ganyan ba, dapat ba, kailangan ba, need ba, pwedeng nahatod ka sa point na yon, no, sa iba sa inyo. And then also, sa iba naman sa inyo, gulo-gulo yung barahan ni ate, syempre na parang may dumaang bagyo mga anak ko. Andito rin yung sitwasyon na maaring nahadon ka sa point na may mga bagay ka na iniisip, na pwedeng to success with something, stability, bahay, kasaganaan, or family, pwedeng nandun sa point na yun, o mga mahal mo sa buhay, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na you want to commit sa isang sitwasyon na gusto mo ng panindigan. May mga bagay ka daw na aayusin or kinakailangang ayusin mo, no, sa iba sa inyo. Kumbaga, is gawin mo talaga yung lahat sa sitwasyon, no, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Nandito rin yung point na maaaring magiging busy yung iba dahil sa mga bagay na gustong ayusin or gawin o aksyonan. Pwedeng may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga i-evaluate daw kayo na sitwasyon o kinakailangan nyo talaga siyang i-evaluate. Okay? Para hindi magkaroon ng chaos o hindi maging maganda yung outcome na doon sa point na yun. Related ka ba to a justice? No? Pwedeng iba sa inyo is involved o may involved kayo when come to a justice, law, lawyer, pwedeng nahandun sa point na yon sa iba sa inyo. And then also, is there's an achievement ako na nakikita pagdating sa iyo, Taurus, Hindi siya ganun kalaki, but still, may achievement ako na nakikita sa iyo. You will enjoy the fruit of your labor and success. Then, para sa iba sa inyo, or sa iba sa inyo, is nandun yung paghahanap, no? O may mga pag-iisip ng mga bagay na you want to success or ma-achieve. Pwedeng nahando sa point yung iba. Magkakaroon ng mga getting together. Ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung ano, pero maraming tao ako nakikita. Pwedeng mga close relationship, family, unity, reunion, coming home. Pwedeng may coming home, pwedeng uwi ka ng Pilipinas, probinsya, or kalapit baryo, or someone may parating o pauwi, pwedeng nando sa point na yun, sa'yo, papunta sa'yo, yun. So, iba dito, sa community or at teamwork, pwedeng nando sa point na yun, or may mga surprise parties, event na pwedeng maganap o mangyari. Yan, family unity or reunion, something para sa iba. And may end of a cycle happen into your life, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May magtatapos. O may mga bagay na may dalawang sitwasyon na magtatapos sa iyo. Dalawa siya. Hindi ko alam kung sa inyo eh. Or kailangan mong tapusin. Pwedeng nado sa point na yun. Sa iba sa inyo siguro mga bagay na kailangan yung i-let go yun. Ganyan. Kailangan yung i-let go or may mga bagay na kailangan yung baguhin talaga. I-transform, no, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may nakikita akong paglipat. Hindi ko alam kung ano yung paglipat eh. Pwedeng maglilipat ka ng bahay, ng lugar, ng place, ng trabaho, or may someone is paglilipat. May paglipat. No, ako nakikita. And then, sa iba naman sa inyo is renewal.
pagbabago? Parang may i-renew ka ba o may kailangan kang talagang baguhin o isaayos sa sarili mo? Yan ang nakita ko dito. Parang may adjustment ako nakikita sa iyo eh. Yun ang nakikita ko. And also is may mga sitwasyon ako na nakikita na parang hanggang ngayon is hindi mo pa siya kayang ay nasabi ko na yun, hindi mo pa siya kaya accept. Sa iba sa inyo, maaaring may mga problema kayo when it comes to financial or finances. Okay? Kaya mag-ingat kayo pagdating sa pera nyo. Sa iba sa inyo is may mga sakit. Akong nakikita. Pwedeng bulsa. Pwedeng bulsa, no? Pwedeng bulsa, kalamnan, kasukasuan, dugo, ganyan. Buto-buto, muscle, kung ano man yan, ano? But there's a pain, may pain ako na nakikita. Sa iba dito is there's a deep wound or there's a battle na naganap o nangyari na you feel sad, you feel abandoned, or you feel rejected. Pwedeng nandun sa point na yun. Or baka lang din nararamdaman ka talaga na hindi maganda. No? Kasi it's more on pain yung nakikita ko para sa iba. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Handito na yung point na may tao na someone want or gusto niya ng apology. Parang may tao na gusto ng apology, gusto kanya kausapin, or gusto mo siyang kausapin to say something apology. Basta may apology ako nakikita dito sa iba sa inyo. And then also is, ang nakikita ko dito sa iba is, magkakaroon daw ng pagbabago sa buhay. Magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay, ibig sabihin is, nandito yung point na may magbabago eh. Kasi may new beginning na magaganap sa buhay mo. May magbabago. O may babaguhin ka talaga. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba, may babaguhin ka o may magbabagong mangyayari talaga sa buhay mo. Yun. Tingnan natin energy mo. Baka humaba tayo. Your energy, Taurus. Ay, namatay yung iPad. Hey, iPad. Makisama kami minsan. Okay. Tandaan nyo palagi na tayo is vice versa at hindi mo to personal reading, energy reading tayo, general reading. Okay, Taurus? Okay, when it comes sa iyong energy. Bakit ganun? Okay, pagdating sa iyong energy is ang dami mo namang iniisip. May mga bagay ka daw na iniisip this time, pwedeng nagkakaroon ka ng doubt doon, or pwede rin na may mga lack of clarity na situation, pwedeng nalalack of ideas ka o nalalack of focus ka sa situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo, pwede may mga bagay na nakapagpapalito sa'yo, no? Pwede rin na doon sa point na would come sa yung energy. Kasi naglo-low yung energy mo, hindi ko alam why, but super low yung energy na nakikita ko sa'yo dito. Parang siguro sometimes hindi ka makapag-isip ng tama, o kaya sana hindi ka naman makakalimutin, diba? O kaya naman sana nandun sa point na yung mga bagay na gusto mong sabihin, gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan, gusto mong itama, sana magkaroon ka ng paninindigan. Ano? Sana you need to start fresh talaga when it comes in this situation when it comes sa yung energy mo. Kung may mga bagay talaga na kailangan mo nang tapusin, i-let go, i-cut, gawin mo, no, na handun sa point na yun. When it comes sa yung energy, hoping wala kang sakit. But still, kung may sakit ka, magpa-doktor ka, magpa-check up ka. Kung may nararamdaman ka na, i-remedy mo na kaagad, okay? Bago pa siya lumala. So, iba sa inyo may mga sakit kayo, no? Ready na, baka makakalimutan na rin, makakalimutin na rin kayo o mali-mali kayo, no? Nandun sa point na yun, pwedeng nandun din yung iba sa inyo, may mga pananakit ng likod, batok, balikat, balakang, baka may sakit kayo sa likod, o may mga sakit kayo sa dugo, high blood, low blood, diabetes, or any situation na nananakit sa inyo, no? Yan, may mga pain kasi ako na nakikita sa inyo.
kaso-kasuan, buto-buto, kalamnan, muscle, ano man yan, i-ano nyo agad yung sarili nyo. Baka mamaya hindi nyo lang sinasabi, pero nasasaktan kayo, hindi nyo lang sinasabi, pero nag-struggle yung isip nyo, hindi nyo lang sinasabi, pero parang nandun rin kasi sa point na siguro may mga bagay ka na gusto mo kausapin, gusto mo magbigay ng opinion, magsalita, hindi mo masabi, medyo tikom yung iba, no? Pwedeng nahan o pwede rin kasi nagiging unproductive ka talaga sa iba sa inyo. Kumbaga, hindi ka rin siguro gumagawa ng paraan o hindi ka gano'n nagkikilos. Pwedeng nahandos sa point na yun, no? Pwede rin sa point na basta medyo may mga time daw kasi na parang hindi mo nagagamit yung karunungan mo o yung katalinuhan mo. Hindi ko naman sasabing bobo kayo, 'di ba? Kumbaga, siguro may mga situation lang na kahit na alam mong mali, nagagawa mo, 'di ba? Kaya yun yung pinaka pag-iingatan mo talaga. So, pwedeng kasi do is madapa ka. Ingat ka rin. Basta mag-ingat ka. Anak, baba. Baba. You're hiding your feelings din, pagdating sa situation. Pwedeng sa iba sa inyo, niloloko nyo na lang yung sarili nyo, diba? Tingnan natin ang parating kay Taurus. Yung anak ko. Ano pa yan? Dutitan, no? Yung kasi nakatanaw sa baraha, alam mo yun? Parang may bagong bihila pag si mami, o diba? Sabi ko sa'yo, tawa ako sa'yo, anak, Ano ka talaga, anak? Papalitan mo na ba si mami? Dito, ansa mo na dyan. Parating sa iyo. Excuse me, hindi po yan kinakain kasi baraha po iyan. Okay, parating sa iyo. Kailangan nating hawakan kasi medyo delikado sa mga anak ko to. Okay, parating sa iyo. May mga ikakagulat, ikakasya o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Yan, sa inyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. So, nakita ko sa iyo dito. And syempre, mukhang magiging tampulan ka ng usapan, Yan, you will become a center of attention, Taurus. Yun, pwedeng pag-uusapan ka. Pwedeng andito yung sitwasyon sa iba sa inyo is muling magbabalik ang inyong lakas ng loob. Yan, mukhang magbabalik sa inyo ang tibay, lakas, katatagan, at focusing sa iba sa iyo. Pwedeng nandun ka sa point na mayroon ka ng mga ile-let go, aabandonahin sa buhay mo. Pwedeng nandun sa point na yun, Sa iba sa inyo is nandun yung point na magkikip moving ka talaga to reach your goal. Para ma-reach mo yung goal na yun, mag-move ka talaga or kinakailangan. Sa iba sa inyo is pagbabalik to ng self-esteem, kumbaga, And sa iba is also there's an achievement situation ako nakikita sa'yo, May achievement ka daw na marireceive. As in, there's an achievement ako na nakikitang marireceive mo sa iba sa inyo, mga papuri, pasasalamat, parangal, or maybe pagkakakilanlan. Or pwedeng mas dadami pa yung kakilala mo, Sana hindi ka away, sana yung mga good vibes, Pero, kala nyo maganda lahat, Sabay ka na, ate, ano ba yun? There's a bad news situation, ako na nakikita sa iyo. Sana hindi mangyari, syempre. Energy reading tayo. But still, kailangan mo maging aware at kailangan mo maiwasan to. Hindi porket sinabi ko, ganito na yung gagawin mo, di ba? Mag-go ka dito, mag-go to the flow ka. Siyempre, kaya nga may warning. Okay? There's a bad news, ako na nakikita dito. Handito rin yung point na pwedeng itong bad news to is nangyari na noon na muling mga gaganap muli ngayon. Or pwedeng sa iba sa inyo is may nakikita akong corruption. Ibig sabihin, either may magsisunungaling sa'yo, madadaya ka, maluloko ka, maliling lang ka, ay kaya nahandito siya. Kaya lumabas tong energy na to. Sabi ko sa'yo diba? Kailangan gamitin mo yung intelligence and wisdom mo, yung karunungan mo. Kasi pwedeng mangyari sa'yo yan.
Okay, nandito rin yung point na may mga tao or may tao na magiging unfair. Kumaga may sitwasyon na magiging unfair. May sitwasyon na hindi magiging maganda yung bunga. May tao na may bad intention sa iyo, no? Yan. Huwag na ulitin ang mga nakaraan. At nandito rin yung point na may mga bagay ka na gusto mong itama, i-correct, desisyonan, naghahanap ka ng clarity pero hindi maganap-ganap o hindi mangyari-yari yung kasi it's depend on your action. Okay? Nandito rin yung point na parating sa iyo is pwedeng merong bata? Anong bata? May bata akong nakikita dito na pwedeng isa siya sa ikakagulat mo or may sasabihin sa sayo or may gagawin siya or may sitwasyon na sa kanya ka magugulat siguro. Yan. No, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is meron ako nakikita na mga happy gathering situation. Yan. Ibig sabihin, either there's an achievement talaga o kaya is may mga happy gathering. Kung ano man yung happy gathering, celebration, cooperation, mga creativity na gagawin or baka nagkakaroon ka na ng idea to create, di ba? Na gusto mo nang gawin. Di ba? Pwede na doon sa point. Sa iba dito may mga collaboration, ganyan. Yan. Ibig sabihin, when it comes to collaboration, pwedeng may tao na hihingi sa'yo ng suporta, hihingi sa'yo ng tulong, ng assist, ng help, or ikaw ito sa kanya, hihingi sa kanya ng help, assist, o tulong, o suporta, vice versa. Pwedeng na doon sa point. O kaya naman baka may mag-chill-chill lang, di ba? Baka lalabas kayo, kakain kayo sa labas, or iinom kayo ng coffee, ganyan, or pwedeng hindi man kayo lumabas, baka magkakaroon lang ng konting celebration, situation, pwedeng na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sabi dito, i-evaluate mo daw yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo at lakasan mo daw yung sarili mo o yung loob mo na kailangan mo na daw magkaroon ng desisyon sa buhay at kailangan mo daw magkaroon ng pagpaplano. Kung may mga bagay na kailangan abandonin, i-let go, gawin. Kasi the more na magagawa mo to, ikaw daw is magsasucess. Hindi man ganun ka-success sa una, pero may movement ako na nakikita sa iyo. Kumbaga may achievement doon sa point. But still, you need to keep moving. Ang nakikita ko dito kasi magwawagi ka at the end. Basta as long as you are more on focus, more on patient, kasi nasa sa'yo yung desisyon na to, no? Kumbaga, nasa sa'yo yung susi when it comes to your situation. Hawak mo ang susi, no? Na nasa yun na, nag-a-unlock na kumbaga. Yan, may mga mag-open na bagong door para sa'yo. Depende lang sa'yo kung anong gagawin mo. No, yun na nakikita ko sa iba. You need to decide. Kasi ang dami mo rin naman na naranasan, di ba? Ang dami mo na rin naman na pagdaanan. And you have a key to change your destiny. Ganyan. Sa iba sa inyo, tataka kayo ng bagong direksyon sa buhay. As in, may magtatapos, may mga opportunity na darating tulad nga sabi ko, opportunity or mag-open na pintuan para sa iyo. Dapat iwasan. May outgoing ako nakikita, no? Baka magulat ka, biglang may mag-aya sa'yo. Uy, labas tayo, ganyan-ganyan. O, gusto mo sumama. O kaya biglang may kumontak sa'yo, di ba? Tapos magkaroon ng mga outgoing situation paglabas. Dapat iwasan ni Taurus. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng paninindigan sa sarili mo. Kailangan mo kasi magkaroon ng paninindigan talaga. Kailangan may determination ka. Kailangan pilitin mo. Kailangan maging matatag ka. Kailangan wag matigas ang ulo, iwasan mo yun. O yung mga tao matitigas ang ulo, iwasan mo. Ganyan. Kumbaga, nahandin niyo yung point na huwag kang madi-disconnect sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong
umunlad doon o lumago o ma-recover or mag-heal or ma-achieve, di ba? Kailangan focus talaga. Iwasan mo panghinaan ng loob, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede ika-prostrate mo talaga. Iwasan mo na maging maiksi yung pasensya mo o yung madaliin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa mga kasi hindi naman minamadali. Ikaw ba pag nagtanim ka ba ng palay, sa isang oras ba tutubo agad yun? Hindi, di ba? You need to sacrifice na doon sa point na yun. Gawin mo talaga yung lahat. The more na patient na meron ka, the more na magsasuccess ka sa buhay. Ganun lang yun. Hindi ko naman sinabi na huwag kang maggumalaw. Ang sinasabi ko ito, umaksyon ka. No? Nando sa point na yun, manindigan ka. Ganun. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng ikalito mo. No? Iwasan mo na hindi mo gamitin yung intuition mo, yung gut feeling mo, o yung instinct mo. Or makiramdam ka. Iwasan mo rin yung mga tao na may hidden motive o hidden agenda pagdating sa'yo. Siyempre, handun rin yung point na you need to see the fact of situation. Kasi, kung titignan mo ito, we have the sword, the justice, diba? Kailangan makita mo yung katotohanan ng sitwasyon. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, physically, emotionally, spiritually, trabaho, pera, paligid, kung saan man yan, relationship, kung saan man yan, you need to see the fact. Iwasan mo yung makapagpapa-burnout sa'yo, makapagpapa-drain sa'yo. Kasi nasa sa'yo na yung solution eh. Diba? Kailangan magkaroon ng pagkakaisa. Umiwas ka sa mga struggle situations, sa mga galit, puot, conflict, ganyan, yung makipagbunuan, yung makipagtalo, makipag-compete, ganyan, o kaya is you need teamwork, kumbaga, sa iba. And if there's a situation na you need to quit, or kailangan mo talagang umalis doon and mag-quit doon, gawin mo. No? Kung kinakailangan. No? Handun yung point na yun. Siyempre, handun na yung point na you need to admit sometimes na may mali ka sa buhay. No, hindi yung porket na maninindigan ka na, hindi, ikaw yung mali, hindi, pareho kayong may mali, okay? O kaya ikaw yung may mali. You need to accept din kasi yun, you need to admit na sometimes na mali ka, ganyan, na may pagkakamali ka rin, na may mga mali kang hakbang. Kasi the more na magkakaroon ka ng admitting sa mga bagay-bagay, the more na mas maintindihan mo na, I need to fix to, ay kailangan akong ayusin to. Kailangan hindi na ako ganito. Kailangan ganito na ako. Parang the new version of you, parang nandun sa point na yun. Okay? Focus ka lang sa mga pangarap mo sa buhay. Okay? Ay, nako. Tingnan natin ang iyong love. Anak, nagpunta ka dito para pupuan yung card ni Mami. Baluga ka. Iwasan mo yung mga sitwasyon na paulit-ulit o yung nakakapagod na, alam mo yun. Ikaw rin lang kasi may gawa niyan. Diba? Ganun lang yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love. Uy! Mabalik yung bara. Mabalik yung bara. Okay. Sa iba sa inyo, ano to, no? Family related. Okay. Kung ikaw is single, kung ikaw is anak, kung ikaw is single, pwedeng may nakakausap ka na, mararamdaman mo to kasi parang ginagawa niya yung lahat pagdating sa'yo eh. Yun ang sabi dito. May offer ako nakikita. Pero bakit ganun? Operang ka. Pero sa iba sa inyo, maaring operan ka nito ng kasal. O kaya sa iba sa inyo, baka itong taon na to is kasal na siya at may karelasyon. Sa iba naman dito, itong taon na to is bukod sa'yo, meron pa siyang ino-offera ng pagmamahal. Medyo may pagkasakim ha. Yun. Kasi parang andun siya sa point na pag na-reject ako dito, meron kasunod. O, diba? Wise yarn. Okay, kung kayo is nagkahiwalay. Yes, nagkaroon ng paghihiwalay.
Nagkaroon ng paghihiwalay, isa sa inyo kasi talagang sobrang makasarili at sakim. Alam mo yung point na yon. Naging maganda naman yung relationship niyo eh. Kung titingnan ko dito kung titingnan mo nga, andun yung point of nagkaroon pa ng pagsasaayos eh, no? Siguro, hindi naging maganda, naging maayos, hindi naging maganda, naging maayos. Pwede na, binigay mo yung lahat pagdating sa connection nito, vice versa, no? Andun yung point na yon. Kaso, nagkaroon talaga ng attraction with someone. Nagkaroon ng third party para sa iba. No, nagkaroon ng paramdaman or pwedeng isa rin kasi sa kanila talaga hindi niya nag-offer talaga ng pagmamahal, no? Yun, nag-asam, kumbaga, yung isa sa nakita ko dito. Yun lang. Pero isa sa inyo hindi pa nakaka-move on. As in, hindi pa nakaka-move on. Yun na nakikita ko dito. Yun. Kumbaga, itong connection na to, isa sa inyo, they still holding this connection. Na doon sa point na yun, ako nakikita. Yun na nakikita ko dito Pero kung titingnan ko dito, nag-aasam pa rin siya. Nandun pa rin yung manifestation, kumbaga, nandun pa rin sa point na kasi hindi pa niya kayang, isa sa inyo hindi pa ganoon na accept yung situation kasi may nakikita ko na reconciliation. Parang alam mo yung point of na parang may unfinished business pagdating sa isa. Either hindi siya reconciliation, pwedeng na mental trap itong tao na to or vice versa, ganyan. Alam mo yung point na kahit na may nag-o-offer sa isa sa inyo or may sinamahan siya, naiisip pa rin niya yung situation when it comes to this connection. As in. Okay. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron. Siguro hindi ka siguro makaalis kasi maaring iba sa inyo is may mga anak kayo. Kung wala naman kayong mga anak, nandun yung point na talagang mahalaga talaga siya sa iyo. Yung manifesting, syempre, na maging okay. Baka kasi kasal din kayo, di ba? Kung hindi naman, nandun yung point na baka minsan bumabawi rin yung tao, no? O ikaw ito, bumabawi. May pagbawi, bumabawi siya. Kumbaga nandun sa point na yun. O baka maramdaman mo yung pagbawi niya, ganun. Sa nakikita ko dito. And then, syempre, is your choice naman, kung may third party. Nakikita ko naman na parang hindi kayang mag-let go ng isa. Yun na nakikita ko. Well, your choice nyo to. Okay, choice nyo to. Okay, sa mga walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship, hindi ko lang alam kung isa sa inyo is may pagkamahigpit. Or pwede rin na may paghihigpit Marami ibig sabihin na paghihigpit. Paghihigpit sa mga salita, sa mga utos, in any situation, baka may paghihigpit na situation, Yun. But still, nandun yung love, nandun yung soulmate connection. May mga times lang doon siguro napapaisip ka minsan na nagkakaroon ka ng mga self-questioning pagdating dito sa connection na ito. Kung hindi pa kayo kasal, papakasalan kaya ako nito? May balak kaya siyang pakasalan ako nito? O kaya is kung bago lang kayo, baka iniisip mo na may karelasyon kaya ito, kasal kaya ito, pwedeng nandun sa point na yun, no? Or sa iba naman sa inyo, kung baka LDR din kayo, o kaya kung hindi man kayo LDR, meron kang matatanggap sa kanya, or siya ikaw sa or parang there's a giving Ako nakikita. Pwede rin kasi pagka sa iba kasi hindi yun giving Pwedeng maibibigay sa sayo, or ikaw maibibigay sa kanya, sa iba hindi. Alam mo yung full of support, mararamdaman mo sa kanya. As in, nahandun yung bigay hilig, bigay something. Yun ang nakikita ko sa iba. Bakit kaya yung isa dito sa inyo, parang may sitwasyon na hindi pa siya nakaka-move on? Isa sa inyo. Isa sa inyo na parang may unfinished business in life, o kaya is parang may sitwasyon na hindi pa siya nakaka-move on. Yun ang nakikita ko. May unfinished business kasi ako nakita. Or pwedeng sa relationship na ito may mga konting delay na magaganap.
Yun yan. May mga i-delay, basta may delay. Tingnan natin na iyong money, trabaho. Siguro kung mga nagkahiwalay, ay kung nawala na to, kung I mean kung nawala na siya at kinuha na siya ni Lord, hindi pa to nakakatawid. Kasi hindi pa. Yun ang nakita ko sa kanya. Sana hindi siya magpalaboy-laboy, ano. Ay, ang pulubi, ate. Pero hindi pa siya nakakatawid eh. Hindi ko alam bakit. Kasi may sinasabing may hindi siya natapos. May ganun. Tingnan natin. Okay, welcome sa'yo. Ay! Oh! Ingat ka raw. Kuhanin ko nga to. Another message muna ha. Ingat ka raw sa mga taong tutulungan mo o pagbibigyan mo ng assist, support, health. Ingat ka rin daw sa pera mo. Ingat ka sa mga taong makakausap mo. Ingat ka daw sa mga bagay. May sitwasyon ka daw na kailangan mong i-let go. Sabi dito. Kasi kung hindi, you will be end. You will be end. Katapusan mo na. Parang nando sa point na yun. Mag-ingat ka na lang. No? Tandaan mo daw palagi na ikaw daw ang magmamaneho ng buhay mo. Kaya wala kang dapat nasisihin when it comes sa situation, kundi sarili mo. No? Yun ang nakikita ko dito. The more na hindi ka magle-let go, the more na hindi mo ikakat yung mga dapat na ikat sa buhay, the more na may stuck ka or matatrap ka daw sa sitwasyon. Yun ang sinasabi. Kung kayo is nagmamaneho, nagdadrive, or there's a traveling situation, mag-ingat kayo. Okay? Sa pera din, mag-ingat kayo. Dahil yung iba sa inyo is nakikita ko na pwede kayong maloko, ma-scam. If you have a bad habit, iwasan mo. Iwasan mo na mas madaming lumabas than sa pumasok. Okay? Nandun yung point na yun. Kailangan mo isaayos o magkaroon ng pagsasaayos sa sitwasyon. Yun na nakikita ko. Kailangan mo na gamitin mo din naman daw yung isip mo, sabi dito. Yun. Okay. Tingnan natin ha. Ingat kayo, baka ma-scam kayo. Kung wala kayong trabaho, kumilos na kayo, okay? Oo, alam ko na mahirap maghanap ng trabaho. Pero, kaysa man nakatanga ka, di ba? Kaysa na wala kang ginagawa. Oh. Alam ko mahirap. Pwedeng hindi yan pasok sa mo, di ba? Kasi baka iba sa inyo, naghahanap talaga kayo ng mataas na sahod, di ba? Oh. Nasa sa'yo yan. Kung gusto mo ma-stack ng matagal, di ba? Kung ayaw mo ma-stack, maghanap ka na. Parang wala namang ginagawa yung iba. O baka naman tinatamad na rin kayo kasi di always rejected, di ba? Basta wag kang susuko. Wag kang susuko. Pero may taong makakatulong sa'yo pagdating sa trabaho. Kung wala kang trabaho, may taong tutulong sa'yo. Yan na nakita ko. Sa iba naman sa inyo, kung may mga trabaho kayo, ang sabi dito is mahirap yung trabaho ng iba, no? Yan. Medyo there's a hardship situation, pwedeng magkakaroon ng mga problema talaga pagdating sa trabaho, sa nakikita ko sa iba sa inyo, or nahandun yung point na pwede na naka-resting time ka, holiday ka, nakabakasyon ka, kaya medyo nagiging hard yung situation. Siyempre, pag ganun, walang papasok talagang pera, di ba? Sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon naman ng pagtutulungan pagdating sa trabaho, no? Yun nga lang, sometimes, minsan, mas ginagawa mo alone yung trabaho mo, no? Pwedeng sa iba sa inyo, or you're doing alone when it comes to your work. Pwede may mga business ka, or ikaw yung leader, o naglilit ka, or may pinamumunuan ka, o kaya maybe you are a driver, kung ano man yung mga o maybe nagte-take good care ka, di ba?
Yun. O kaya mga caregiver kayo, doctor, nurse, healer, ano ba? Teacher, mga ganyan situation, no? Kung ano man yan na masyado kayong matulungin, pwedeng nato sa point kayo, yan. Pwede yung mga trabaho ng iba sa inyo, o maybe you have a charity, o mahilig ka lang talagang tumulong, ganyan, o baka naman sa iba sa inyo is mahilig lang din kayong maglabas ng more ng pera dahil sa pumapasok. Maingat na lang pala kayo. Sa pera, you have a financial problem. Or may mga darating sa buhay mo, sa iba sa inyo, na problema sa pera or finances. Kaya mag-ingat kayo sa ngayon. This is also the warning, okay? Mag-ingat kayo kasi pwedeng ito is ma-stuck kayo pagdating sa pera. There's a hardship situation pagdating sa pera. Ako nakikita dito. At wag nyo na daw ulitin yung nakaraan. And you need to be aware. Tulad ng sinabi ko nung kanina, no? Yan, kung medyo order kayo ng order, iwas na lang din kayo. O kaya naman is talagang may mga bad habit kayo, iwas kayo, ganyan. Basta balance, no? Balance and control ang sinasabi dito pagdating sa pera. So, iba sa inyo, baka may humingi sa'yo ng tulong pagdating sa pera? Or ikaw yung, o may tutulungan ka? Or pwede rin kasi na may ikaw ang hihingi, pwede na ando sa point na yun. Or may mariisip ka, di ba? Na tulong. Ganyan. Well, yun ang nakita ko sa'yo. But still, mag-ingat na lang kayo kasi medyo nakita ko yung pera nyo is nai-stuck. No? May mga balakid, may mga obstacle. Yun ang nakikita ko sa iyo. Arigato namaste, God bless.